إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga alipin ni Allah, mga kapwa ko manlalakbay sa paglalakbay na ito ng buhay. Ang bawat isa sa atin ay may dalang pasanin. Ang bawat isa ay dumadaan sa mga pagsubok na kung saan nakagagawa ng mga maling desisyon. Ang bawat isa ay nadadapa habang ang ilan ay naliligaw ng landas. Katotohanan, walang isa man sa atin ang hindi nagkakasala. Lahat tayo ay nangihina at nagkakamali. Kaya hindi nakapagtataka sa isang tao na siya ay magkasala. Bagkus ang nakapagtataka sa isang tao ay ang hindi niya pagbabalik loob kay Allah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Ang bawat anak ni Adan ay nagkakasala at ang pinakamainam sa mga nagkakasala ay ang nagbabalik loob kay Allah. Mga kapatid sa pananampalataya, isa sa pinakamasaklap na kalagayan ng tao ay ang pagkulong niya sa kanyang sarili sa mga gawaing kasalanan na tila nawawalan na ng pag-asa na makalaya mula rito. Inaakala niya na dahil sa dami at bigat ng kanyang mga kasalanan ay malayo siya sa kapatawaran ni Allah. Nakaliligtaan niya ang katotohanan na ang habag ni Allah ay sumasaklaw sa lahat ng kanyang nilikha at ang kanyang kapatawaran ay laging bukas para sa sino mang nagbabalik loob sa kanya. Naiulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Lamma qada Allahu al-khalq kataba 'indahu fawqa 'arshihi Inna rahmati sabaqat ghadabi." Nang matapos likhain ni Allah ang mga nilikha, isinulat niya sa itaas ng kanyang trono, "Tunay ng aking habag ay nananaig sa aking galit." Si Allah ay nagsabi, "Wa rahmati wasi'at kulla shay." At ang aking habag ay sumasaklaw sa lahat ng bagay. Mga alipin ni Allah, balikan natin ang ating mga sarili. Buksan natin ang ating mga puso at isip at magnilay-nilay tayo sa sinabi ni Allah. "Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Sabihin, "O aking mga alipin na nagmalabis sa paggawa ng mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa habag ni Allah. Tunay na ipinatatawad ni Allah ang lahat ng kasalanan. Katotohanan siya ang mapagpatawad, ang maawain." Kapag ikaw ay nakagawa ng malaking kasalanan sa iyong kapwa, tiyak na itataboy ka niya at kamumuhian. Hindi kanya kakausapin o papansinin at maaaring sa oras ding iyon ay gantihan kanya. Ngunit si Allah
ang makapangyarihan sa lahat. Sa halip na tayo ay parusahan sa oras ng ating pagsuway sa Kanya, ay mas nananaig ang Kanyang habag para sa atin. Sa kabila ng ating mga pagkakasala at pagkukulang sa ating mga tungkulin sa Kanya, tinatawag pa rin niya tayo sa pinakamarangal na paraan upang magbalik loob sa Kanya. Ya ibadi, ya ibadi, o aking mga alipin, hindi niya sinabing, o ikaw na makasalanan, o ikaw na masamang nilalang, o ikaw na suwail, o ikaw na kasuklam-suklam, o ikaw na mapangalunya, o ikaw na lasinggero, sapagkat bago pa man niya tayo tawagin at patawarin sa ating mga kasalanan, ay tinatakpan niya ito para sa atin. Sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, Allahu yasturuna, thumma yunadina, thumma yaghfiru lana, thumma yuhibbuna, thumma yubaddilu dhunubana ila hasanat. Ma akramaka ya Allah. Tinatakpan ni Allah ang ating mga kasalanan. Pagkatapos ay tinatawag niya tayo. Pagkatapos ay pinatatawag niya tayo. Pagkatapos ay minamahal niya tayo. At pagkatapos ay pinapalitan niya ang ating mga kasalanan ng mga mabubuting gawa. Kay buti mo, O Allah. Bilang mga alipin ni Allah na nagkakasala sa bawat araw at gabi, ipinararating niya sa atin na kahit gaano man karami o kabigat ang ating mga kasalanan, ay huwag tayong mawalan ng pag-asa mula sa Kanyang habag at kapatawaran. La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa habag ni Allah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa habag ni Allah. Kung pinatawad ni Allah ang isang lalaking pumatay ng 100 tao na wala pang nagawang pagsamba kundi ang pagbabalik loob niya kay Allah, paano pa kaya ang Kanyang alipin na patuloy sa pagsamba lamang sa Kanya sa kabila ng Kanyang mga pagkakamali? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Tunay na ipinatatawad ni Allah ang lahat ng kasalanan. Siya rin ay nagsabi sa hadith Qudsi, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. O aking mga alipin, tunay na kayo ay nagkakamali sa gabi at araw, at ako ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Kaya humingi kayo sa akin ng kapatawaran, at kayo ay aking patatawarin. Si Allah ay walang pangangailangan sa Kanyang mga nilikha. Siya ang nagmamayari ng lahat, ang makapangyarihan sa lahat. Siya ay nagsabi sa hadith Qudsi, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dhalika fi mulki shay'a. O aking mga alipin, kung ang mga nauna sa inyo at ang pinakahuli sa inyo at ang mga tao at jin sa inyo ay maging pinakamatatakutin kay Allah, na kagaya ng isang lalaking kabilang sa inyo, ito ay hindi makadadagdag ng anumang bagay sa aking kaharian. Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. O aking mga alipin, kung ang mga nauna sa
inyo at ang pinakahuli sa inyo, at ang mga tao at jin sa inyo ay maging pinakamakasalanan kay Allah na kagaya ng isang lalaking kabilang sa inyo, ito ay hindi makababawas ng anumang bagay sa aking kaharian. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataytu kulla wahidin mas'alatuh ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr. O aking mga alipin, kung ang mga nauna sa inyo at ang pinakahuli sa inyo at ang mga tao at jin sa inyo ay tumayo sa isang lugar at sila ay humingi sa akin, at kung aking ibinigay sa bawat isa sa kanila ang kanyang kahilingan, ito ay hindi makababawas ng anumang meron ako, maliban lamang sa katulad ng mababawas ng karayom kapag ito ay inilubog sa dagat. Gayon pa man, mga alipin ni Allah, nang dahil sa kanyang ganap na kabutihan, innahu huwal ghafurur rahim, katotohanan siya ang mapagpatawad, ang maawain. Tinatawag niya tayo upang magbalik loob sa Kanya. Gaano man kalayo nang narating ng ating mga kasalanan, siya ay nagsabi sa Hadith Qudsi, Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. O anak ni Adan, umabot man ang iyong mga kasalanan sa tuktok ng kalangitan, at pagkaray humingi ka sa akin ng kapatawaran, ikaw ay aking patatawarin. Sino ba tayo upang ituring ni Allah ng ganito? Sino ba tayo upang ituring ni Allah ng ganito? Tayo ay mga nilikha lamang niya mula sa alabok na hindi nakapagdudulot ng anumang pakinabang sa Kanya. Laging sumusuway sa Kanya. Subhanallah. Lubhang napakabuti sa atin ni Allah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi hina yatubu ilayh. Katotohanan si Allah ay higit na nasisiyahan sa pagbabalik loob ng kanyang alipin kapag siya ay nagbabalik loob sa kanya. Si Allah ay nagsabi, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Ninanais, minamahal niya Allah na tanggapin ang inyong pagbabalik loob sa kanya. Ninanais o minamahal niya Allah na tanggapin ang inyong pagbabalik loob sa Kanya. Magbalik loob tayo kay Allah ng tunay na pagbabalik loob. Itigil na natin ang anumang gawaing kasalanan. Pagsisihan natin ito ng tunay na pagsisisi. At huwag na natin itong balikan pa magpakailanman. At kung ang kasalanang ating nagawa ay mayroong nasangkot na karapatan ng iba, ibalik natin ito o bayaran sa Kanya at humingi sa Kanya ng tawad. Mga kapatid, kung ang propeta sallallahu alaihi wasallam na pinakamamahal ni Allah sa lahat ng Kanyang nilikha at pinatawad na niya sa lahat ng kasalanan, ay 70 hanggang 100 ulit humihingi ng kapatawaran kay Allah sa bawat araw, hindi ba tayo ang higit na nangangailangan sa gawain ito? Katotohanan, mga kapatid, minamahal ni Allah ang sino mang nagbabalik loob sa Kanya. Siya ay nagsabi, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Katotohanang minamahal ni Allah ang mga nagbabalik loob sa Kanya at ang mga nagdadalisay ng kanilang sarili. At kapag minahal ni Allah ang kanyang alipin, nang dahil sa pagbabalik loob nito sa kanya,
papalitan ni Allah ang kanyang mga kasalanan ng mga mabubuting gawa. Si Allah ay nagsabi, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. At sila na hindi tumatawag sa ibang Diyos maliban pa kay Allah, hindi kumikitil ng buhay na ipinagbawal ni Allah maliban na lamang kung makatarungan, at hindi rin nangangalunya, at sino man ang gumawa nito ay makatatanggap ng kaparusahan. Ang kaparusahan ay dodoblehin sa kanya sa araw ng pagbabangon muli, at siya ay mananatili roon ng kahiya-hiya maliban sa mga nagbalik loob kay Allah, maliban sa mga nagbalik loob kay Allah, naniwala sa kaisahan ni Allah at gumawa ng kabutihan. Para sa kanila, papalitan ni Allah ang kanilang mga kasalanan ng mga mabubuting gawa. Papalitan ni Allah ang kanilang mga kasalanan ng mga mabubuting gawa. Si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang maawain. Mga alipin ni Allah, tinatawag tayong lahat ni Allah tungo sa tagumpay sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Kanya. Siya ay nagsabi, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. At magbalik loob kayo kay Allah sa kalahatan, o mga mananampalataya, nang sa gayon kayo ay magtagumpay. Siya rin ay nagsabi, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. O kayong mga naniwala, magbalik loob kayo kay Allah ng tunay na pagbabalik loob, at umasam na ang inyong Panginoon ay magpapatawad sa inyo ng inyong mga kasalanan, at kayo ay kanyang tatanggapin sa mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy.